Congratulations on this first match that you play here at Mutua Madrid Open. So we want to know, how was you feeling? No, I feel really great. I love Madrid. It's an amazing tournament. Sí, cada vez que vengo aquí siento muy cómoda, siento en casa. Llevo muchos años aquí en España, pues nada, cada partido en este nivel es una lucha, es una batalla, pues estoy muy contento por eso. Okay, that's all my Spanish. I'm scared now. No, because I know that you have a great team that they are showing you a lot of words in Spanish, right? Yeah, I'm here almost 8 years, so my Spanish gets better. I'm traveling a lot, but yeah, estoy intentando no tener miedo de hablar en español, pues así. Gracias por todo su apoyo, gracias. And last question is the first time against Anastasia. So what was the key to win this match? Like I said, I think at this level, every match is a battle. All of us players, we fight till the end. And she's been on the tour many years, so I'm really happy with this win. I think she's a great player, so I'm really happy to be in the next round. Thank you so much. Muchísimas gracias and good luck for your next round. Sumikat ang araw sa mga iconic na court ng MU Madrid Open Dukan. Isang siksikang estadium na puno ng enerhiya, mga tagahangang iwinagayway ang mga watawat, mga kamerang kumikislap mula sa bawat anggulo, nakakaengganyo ang kapaligiran. Dahil hindi ito basta-bastang araw ng laban. Ito ang Madrid, kung saan ang pagkahilig sa tennis ay malalim at bawat sandali ay parang mas malaki kaysa sa buhay. Walang sino man sa estadium na iyon ang nag-asam sa susunod na nangyari. Nakatayo sa gitnang court ang isang batang sumisikat na bituin mula sa Pilipinas, si Alex Eala. Kalmado, mahinahon at nakapokus katatapos lang niya ng kanyang laban at humakbang papasok para sa panayam pagkatapos ng laban. Ito ay isang nakagawiang sandali, isang bagay na palaging pinagdadaanan ng mga manlalaro. Walang kakaiba, walang hindi inaasahan. Sa madaling salita, iyon ang iniisip ng lahat. Ngumiti ang tagapanayam. May kumpiyansang hinawakan ang mikropono at nagsimulang magsalita, pero hindi sa Ingles. Sa de Espanyol. Ngayon, narito ang bagay. Dito humihinto ang karamihan sa mga international na manlalaro. Magalang silang ngumiti, marahil ay tumawa ng kaunti, at hinihintay ang tagasalin na magsalita. Ito ang karaniwang padron na nakita na ng mga tagahanga daan-daang beses na ang nakalipas. Kaya natural lang, inaasahan din ito ng mga manonood. Lahat ng mata ay nabaling kay Alex, naghihintay, nanonood, inaasahan ang pamilyar na sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Hindi nag-atubili si Alex, kahit isang segundo. Hindi siya mukhang nalilito. Hindi siya naghintay ng tulong. Sa halip, bahagyang yumuko siya patungo sa mikropono at nagsimulang magsalita sa Espanyol. Matatas, malinaw at may kumpiyansa, at agad nagbago ang buong enerhiya ng estadium. Sa una, may katahimikan. Isang maikling paghinto kung saan sinusubukang iproseso ng mga tao ang kanilang naririnig. Espanyol ba talaga ang kanyang isinulat? At hindi lang simpleng mga salita, kundi buong mga pangungusap, maayos na pagbigkas, natural na ritmo. Hindi ito parang ensayo, hindi ito parang pilit, parang totoo, tunay, parang isang taong tunay na nakakaintindi ng wika. At pagkatapos ay dumating ang reaksyon. Napasinghap ang mga manunood. Nagkatinginan ang mga tao sa isa't isa na hindi makapaniwala. Malapad ang ngiti ng ilang tagahanga. Ang iba ay nakataas ang kanilang mga kilay sa gulat. At sa loob ng ilang segundo, ang katahimikang iyan ay sumabog at naging hiyawan. Malakas, madamdamin, hindi mapigilan. Sa mismong sandaling iyon, hindi na naging basta internasyonal na kakumpetensya si Alex Eala. Siya ay naging mas kakaiba pa. Isang taong nakaka-relate sa mga manunood, isang taong makakausap nila, isang taong nakakaintindi sa kanila hindi lamang sa pamamagitan ng larong tennis, kundi pati na rin sa pamamagitan ng kanilang sariling wika. Dahil ang wika ay higit pa sa mga salita lamang. Ito ay emosyon, ito ay kultura.
Ito ay pagkakakilanlan. At si Alex po ay basta na lamang nagamit ang lahat ng ito nang walang kahirap-hirap. Hindi ito kabisadong aklat-aralin sa Espanyol. Hindi ito isang sinanay na tugon na inihanda sa backstage. Ito ay natural, matatas, halos likas. Makikita mo rin ito sa kanyang mukha. Ang kalmadong kumpiyansa, ang kadakilaan, ang ginawa, tulad ng nagawa niya ito ng libo-libong beses na ang nakalipas. Hindi nanalo ang Madrid sa araw na iyon. Ang kanyang boses ang nanalo. Kaya paano niya ginawa iyon? Hindi naging matatag si Alex Ayala sa isang iglap. Ito ay pinagplanuhan sa loob ng maraming taon. Mula sa murang edad, gumawa siya ng isang desisyon na nagpabago sa buhay na mag-aral sa Espanya. Malayo sa lahat ng pamilyar. Bagong bansa, bagong kapaligiran, mga bagong hamon at higit sa lahat, isang ganap na kakaibang wika. Isipin mo na ikaw ay ganoon kababa na nakapasok sa isang lugar kung saan ang lahat ng nasa paligid mo ay Espanyol. Sa una, nakakapanghina ito. Hindi mo naiintindihan ang lahat, nahihirapan kang ipahayag ang iyong sarili. Pakiramdam mo ay isa kang tagalabas. Pero sa halip na umatras, sumandal si Tal Alex o nakinig siyang mabuti, magmasid siya. Natuto siya hindi lamang mula sa mga libro o klase, kundi mula sa totoong buhay, mula sa pang-araw-araw na pag-uusap, mula sa mga kasamahan sa koponan, mula sa mga coach, mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi niya itinuring na parang isang asignaturang dapat pag-aralan ng Espanyol. Itinuring niya ito na parang isang paraan upang kumonekta. Dahil ang pag-aaral ng wika mula sa mga aklat-aralin ay nagbibigay sa iyo ng kaalaman. Ngunit ang pamumuhay gamit ang wikang iyon ay nagbibigay sa iyo ng pag-unawa. Naranasan niya ang Espanya sa pinakadalisay nitong anyo. Ang kultura, ang mga tradisyon, ang maliliit na pang-araw-araw na sandali na hindi napapansin ng karamihan. Ang paglalakad sa mga lokal na kalye, pakikinig sa mga usapan sa mga cafe, pagbabahagi ng pagkain kasama ang mga kaibigan, lahat sa wikang Espanyol. Hindi lang siya basta nagsasalin ng mga salita, nahigop niya ang mga emosyon. At sa paglipas ng panahon, hindi na parang banyagang wika ang Espanyol. Naging natural ito, naging likas ito, naging bahagi na ito ng kung sino siya. Kaya naman, nang sabihin niya mismo, parang tahanan ang Espanya. Hindi lang ito basta pahayag. Ito ay refleksyon ng lahat ng kanyang naranasan, lahat ng kanyang binuo, lahat ng kanyang naging kalagayan. Dahil ang tahanan ay hindi lamang tungkol sa kung saan ka ipinanganak. Ito ay tungkol sa kung saan ka lumaki, kung saan ka natututo, kung saan mo nararamdamang tinatanggap, kung saan ka kabilang. At natagpuan yon ni Endo Alex Ayala kung sa Espanya. Ngayon, pag-usapan natin ang karamihan dahil ang sumunod na nangyari ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mismong sandali. Nang magsimulang magsalita ng Espanyol si Alex Ayala sa mga korte ng Han Madrid Open, may nagbago. Hindi lang sa tunog kundi sa pakiramdam. Noong una ay banayad lang ito. Isang paghinto, isang sulyap sa pagitan ng mga tagahanga. Isang tahimik na realisasyon ang kumalat sa mga stand. Teka, nagsasalita siya tulad natin. At sa isang lugar tulad ng Madrid, kung saan malalim ang pasyon at mahalaga ang pagkakakilanlan, ang realisasyong iyon ay may bigat. Dahil narito ang katotohanan. Ang mga tagahanga ng tennis ay hindi lamang nanonood ng mga laban. Nararamdaman nila ang mga ito. Nakikipag-ugnayan sila sa mga manlalaro. Inangkop nila ang mga ito. At sa mismong sandaling iyon, tumigil si Alex sa pagiging bisitang manlalaro mula sa Pilipinas. So, siya ay naging isang taong mas malapit, isang taong pamilyar. Ang enerhiya sa stadium ay hindi basta-basta tumaas. Nagbago ito. Mas lumakas ang hiyawan, mas lumakas ang palakpakan. Bawat reaksyon ay parang mas personal, mas emosyonal. At pagkatapos ay dumating ang palayaw. Ang mga outlet ng Spanish lantan media kabilang ang Marca at
Asnan ay nagsimulang magsulat tungkol sa kanya na itinatampok hindi lamang ang kanyang pagganap, kundi pati na rin ang kanyang pagkakakilanlan at binigyan niya siya ng pangalang nagsasaad ng lahat, ang Pilipinong Kastila. Hindi lang iyon basta nakakaakit na headline. Iyon ay isang pagkilala, isang simbolo ng pagiging kabilang. Dahil ang mga palayaw na tulad niyan ay hindi madaling ibigay, lalo na sa isang bansang ipinagmamalaki ang kultura nito. Napansin ng mga tao ang kanyang accent. Hindi lang basta pinupuri, kundi pinag-aaralan pa. At kahanga-hanga ang kanilang sinabi. Hindi nila sinabing parang estudyante siya. Hindi nila sinabing parang dayuhan na nagsisikap. Sabi nila parang taga Mallorca nung siya. Isang lokal, natural. Walang kahirap-hirap. Ang mga accent ay sumasalamin sa mga taon ng pamumuhay, hindi lang pag-aaral. At kahit papaano naabot ni Alex Eala ng antas na iyon, hindi sa pamamagitan ng shortcut o panggagaya, kundi sa pamamagitan ng totoong karanasan, sa pamamagitan ng pamumuhay, pagsasanay, at paglaki sa Spain. Malinaw ang mensahe ni Madrid. Hindi ito isang taong nagpapanggap. Ito ay isang taong tunay na nabibilang. At dumating ang sandaling kumalat sa buong internet. Hindi isang malakas na forehand, hindi isang puntos na nagpanalo sa laban, kundi isang bagay na mas simple at kahit papaano ay mas malakas. Isang maikling clip, walang dramatikong musika sa background, walang mga special effects, tanging si Alex Eala na nakatayo malapit sa mga stand, nakapalibot sa kanya ang mga tagahanga, nakataas ang mga telepono at mga boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Ngumiti siya, tumingin sa mga manonood, nakipag-eye contact at nagsabi ng isang salita lamang. Salamat po. Iyon lang, isang salita. Simple, karaniwan, isang bagay na sinasabi ng milyon-milyong tao araw-araw. Pero iba ang pakiramdam nito. Dahil hindi lang ito tungkol sa salita, ito ay tungkol sa tono ng kanyang boses, sa kahinahunan ng kanyang ekspresyon, sa sinseridad sa sandaling iyon. Hindi niya ito sinasabi dahil nakasanayan. Hindi niya ito sinasabi dahil kailangan niya. Sinasabi niya ito dahil seryoso siya. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang kumalat ang video. Una sa mga tagahanga ng tennis, pagkatapos ay sa mga pahina ng palakasan, at pagkatapos ay higit pa sa palakasan. Pagkalipas ng ilang oras, kumalat na ito kahit saan. Sa mga Instagram niya Reels, sa mga TikTokan feed, sa mga Twitteran timeline, kilala ng mga taong hindi pa nakakapanood ng kanyang paglalaro noon ng kanyang pangalan. Ang mga taong walang koneksyon sa tennis ay nakaramdam ng koneksyon sa kanya. Dumagsa ang mga komento mula sa mga taong nagsasabing, hindi pa nila sinusubaybayan ang tennis, ngunit gusto nila ang kanyang enerhiya. Na ang kanyang ngiti ay parang tunay. Na ang ganitong uri ng pagiging tunay mula sa isang atleta ay bihira. Ang sandaling ito ay hindi tungkol sa mga ranggo o estadistika. Hindi ito tungkol sa panalo o talo. Ito ay tungkol sa emosyon, koneksyon, sangkatauhan. Isang salita, walang hadlang, isang ibinahaging karanasan lamang ng tao. Hindi lamang kumakatawan si Alex Eala sa Pilipinas sa sandaling iyon. Pinagsama niya ang dalawang mundo at narito ang mas malawak na larawan. Hindi ka basta-basta malilimot dahil sa talento. Maraming magagaling na manlalaro, maraming sumisikat na bituin, maraming atletang may kasanayan, kapangyarihan at teknik. Ngunit kakaunti lamang ang may higit pa rito. Isang bagay na higit pa sa inaasahan. Si Alex Eala O ay nagdudulot ng kapakumbabaan, nananatiling matatag kahit sa mga sandali ng atensyon at papuri. Nagdadala siya ng pagiging bukas, ganap na niyayakap ang ibang kultura, hindi sa kalagitnaan, hindi sa panlabas, kundi sa ganap na paraan. At nagdadala siya ng pagiging tunay na nagpaparamdam sa buong madla na isa siya sa kanila. Personalidad, koneksyon, at pagkatao. Ang tatlong bagay na ito ay mas tumatagal kaysa sa anumang resulta ng laban. Mula ngayon, maaaring makalimutan ng mga tao ang score, ngunit hindi nila malilimutan ang sandaling ito dahil hindi lang siya naglakbay sa mundo para makipagkompetensya. Naglakbay siya para mapabilang.
Kung makakuha siya ng ganitong uri ng impluensya ngayon sa yugtong ito ng kanyang karera, isipin kung ano ang naghihintay sa kanya. Mas malaking paligsahan, mas malaking madla, mas malaking sandali. Hanggat taglay niya ang parehong pagiging tunay, ang parehong koneksyon, ang parehong enerhiya, hindi lang basta mananalo siya ng mga laban, nakakuha siya ng mga puso, at hindi lang basta nanonood ng mga bituin na tulad niya ng mundo. Naniniwala sa kanila ang mundo, nag-uugat ang mundo sa kanila. Si Alex Ayala ay hindi na lamang isang promising player. Isa siyang pandaigdigang kwento, isang simbolo ng koneksyon, isang paalala na ang kadakilaan ay hindi lamang tungkol sa iyong makamit, kundi tungkol sa kung paano mo pinaparamdam sa iba ang iyong nararamdaman. Ang kanyang paglalakbay ay hindi na lamang tungkol sa tennis. Ito ay tungkol sa epekto, at handa na ang mundo para dito.